First, Miss Atisa Manalo. Once again, good evening, Atisa. Would like to say hello once again to all of our Kabangkalanos who are very excited to have you tonight. Maayong gabi again, mga Kabangkalanons! Maraming salamat po for having me here. I really appreciate having me here in your Sinulog de Kabangkalan Festival. And speaking of embodying divine providence, Sinulog is more than just a festival. It is a way of life. For the Kabangkalanons, it represents their shared passion for life, their never-ending devotion to Señor Santo Niño, and their responsibility to cherish and preserve the beauty of their culture and environment. Together, we celebrate one faith, one hope, one vision, and one dance in praise. It is indeed a celebration to behold, partner, and I'm sure everyone is excited as we are as we move along through the competition. But before we dive into the next segment, let's walk through our audience, how our finalists will be selected. All the scores will be tallied and ranked to determine the winners. Of course, the decision of the Board of Judges is final and irrevocable. Best of luck, ladies, and let's see whose golden dream will illuminate the stage with their exceptional glow tonight. Hey, Atisa, are we ready to meet our judges? Let's do it. Let's introduce the first judge. All right. Our first judge. Let's proceed first to this side of the stage. I know everyone's very much eager to... She is also Miss Riverside 2023. Mutya ng Negros Occidental Private Schools Sports Cultural Education Association Sport 2024. Pasalamat Festival Queen 2024 first runner-up and crowned Miss Universe Philippines Negros Occidental 2026. Our first judge is Miss Alexandria Margaret Colmenares. So inyo pong napanood at narinig mga kapolitika itong si Atisa Manalo dahil naimbitahan po siya bilang host dito nga sa isang celebration, isang beauty competition sa Kabangkalan, Negros Occidental. So atin pong pag-uusapan itong si Atisa dahil marami po ang mga nakakapansin sa kanya na talagang sobrang gandang-ganda pa rin talaga dito kay Atisa Manalo. At in fact, ang sabi ng ating mga netizen ay kayang-kaya pa daw na lumaban ni Atisa Manalo dito sa mga international beauty competition. So pag-uusapan natin mga kapolitika kung gusto pa ba natin na lumaban itong si Atisa sa International Beauty Contest matapos yung kanyang naging kapalaran dito sa Miss Universe. Mahigit isang buwan na ang nakalipas na kung saan ay nagtapos itong si Atisa Manalo bilang third runner-up sa Miss Universe 2025 na ginanap sa bansang Thailand. So ngayon ay marami pa rin actually mga kapolitika ang nanghinayang kahit pa ilang linggo na yung nakalipas, ilang buwan na yung nakalipas matapos nga yung competition ni Atisa na kung saan ay sinubaybay natin from the start hanggang sa matapos yung competition ng Miss Universe 2025. So ngayon is meron pa rin talagang mga panghihinayang kumbaga every time, most especially na pag nakikita natin itong si Atisa sa mga clips, sa mga shorts, sa mga videos dito sa mundo ng social media, masasabi na rin talaga na sobrang sayang ni Atisa Manalo. So lahat talaga ng mga event ni Atisa, yung mga ganap niya ay talagang sinubaybayan natin mga kapolitika at lagi tayong updated kung ano yung mga pinaka-latest na mga update kay Atisa Manalo dahil nga yung kanyang pag-represent sa ating bansa doon sa Miss Universe 2025. So hanggang ngayon ay marami pa rin actually ang hinayang na sinayang talaga ng Miss Universe ang ating candidate dito sa kanilang competition. At kahit pa siguro sabihin natin na nakamove on na tayo doon sa nangyari is nandun pa rin yung mga high hopes, yung mga mga panawagan ng ating mga netizen, ng mga supporters ni Atisa Manalo na lalaban pa ito sa international beauty competition. Pero ang sabi ni Atisa ay sign off na daw siya dito sa sa mga beauty contest. So ano ba yung ating maging reaksyon at ang ating maging opinion dito sa panawagan ng ating mga netizen
na kung saan ay dapat pang pagbigyan ni Atisa yung kanyang mga supporters na siya ay muling lalaban dito sa sa mga international beauty competition. So para sa akin naman yung aking maging opinion ay gusto ko ulit mga kapolitika, although sinabi na natin dati na dapat is sign off na talaga itong si Atisa at tayo ay agree na sinasara niya na yung pintuan, doors of opportunities dito nga sa mundo ng beauty pageant, pero parang bitin kasi yung naging journey niya na hindi siya nakoronahan sa international stage. So gusto sana natin na bigyan pa ng isang last chance yung mga supporters ni Atisa dahil parang hindi tayo satisfied mga kapolitika doon sa naging resulta ng Miss Universe 2025 at baka naman merong ibang plano ang kapalaran dito kay Atisa. So meron ring mga nagsasabi na bakit daw laging biktima ng mga luto-luto itong si Atisa every time na siya ay sasali sa mga beauty contest. Diba parang napapansin na rin ng ating mga netizen, mga kapolitika, na parang yung kapalaran ay hindi lagi naka-align kay Atisa manalo. So sobrang sayang, pero kung close na talaga at hindi na talaga sasali itong si Atisa sa mga international na pageant ay iginagalang natin yung kanyang desisyon. Pero yung panawagan mga kapolitika ng ating netizen ay sana pagbigyan pa one last chance itong mga supporters, mga tagahanga at mga taga-subaybay ni Atisa Manalo. Okay? So yun po ang ating masasabi at ang ating maging opinion. Samantala mga kapolitika, na i-report po natin na pumunta itong si Emma Tiglao dito sa Cebu para doon sa sa event dahil nga merong merong celebration dito sa Cebu at nagkaroon rin ng meet and greet itong si Emma. So napakarami ring tao yung pumunta doon sa venue mga kapolitika para doon sa produkto na ini-endorse ng Miss Grand International winner for the year 2025. So yun po ang pinaka-latest na update dito sa mundo ng beauty pageant. Kung kayo ang tatanungin mga kapolitika, ano po ang inyong masasabi? Ano po ang inyong magiging opinion? Kayo po ba ay sang-ayon na dapat pang pagbigyan ni Atisa Manalo ang panawagan ng kanyang mga supporters na siya ay muling sasali dito sa International Beauty Competition? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. Ladies and gentlemen, Miss Grand International 2025, Emma Mary Tiglao! Salamat kaayo, maraming salamat po again. I am Emma Mary Tiglao, your Miss Grand International 2025. Ayun po, maraming salamat sa pagpunta po dito. And now I am one of the ambassadors of Marine Essentials. Maraming salamat po. This one, alam niyo ba, ang ika nila nakapagsabi sa akin na ano po bang gagawin niyo, Miss Emma? Kanta po ba or sayaw? Sabi ko, hanggang hosting lang po ang kaya ko. Pero dahil mahal ko naman po ang mga taga-Cebu, Visayas, beautiful people, sasayaw po tayo. Pero disclaimer, hindi po talaga ako dancer, ha? Hello po. Kaya kung alam niyo po ang steps, pwede niyo po akong sabayan. Okay?
yung modus operandi natin. Gamitin mo bang mic para alam namin lahat eh. Kasi iba yata yung modus mo din. Parang recruiter agency na illegal lang. O sige ko. Wala siya katulong introduction nila sa Miss Universe. Sige, kung-memorize mo. Sige na. Sabay tayo. Ladies and gentlemen, presenting to you the candidates of Miss Grand International. Emma Mary Tiglaw, Miss Grand International! Yes! Alam sa gano'n. Wow, galing. Pati ang sumadali, memorize din daw niya. Memorize din? So, mahaba-haba yun. Mas mahaba yun. Hindi, yung ano lang, yung first nung intro nung dance. Yung simula. Yung sumadali. Ha? Yung iba.